Magandang umaga din po, sir. Ngayon, bago tayo dumako sa kapital yan, ganito na, ano nga ba ang unang nating tandaan? Huwag maingay. Ano pa? Makiisa sa mga kaklase. Yan, ito ang dapat nating tandaan sa ating panahyan. Huwag maingay, makinig sa isa, suna, makiisa, sa yan, taas sa kamay kapag may sasabihin, at maubol ang maayos. Ngayon, bago tayo dumako sa kapital yan, meron na tayo kaunang mawain, kumuha ng papel at lapis. Nakakuha na ba ang lahat ng papel at lapis? Opo. Ngayon, ang sasabihan ang mga ito. Palulusubin ang mga habang na susunod. Sa simula ay ibuhin ang nais na forma ng bubong. Ibuhin na ba? Opo. Pangalawa, ibuhin ang haligi ng bahay. Ibuhin na ba? Opo. Ngayon naman, pagkatapos sa ibuhin ang window at bintana. At sa huli, ibuhin ang iba pang elemento na nais na agad. Tapos na ba mga bata? Opo. Ngayon, ipasa ang inyong papel sa mukha. Natatandaan mo ba ang ating kinalakay ng mga araw? Opo. Tungkol po sa kwentong bayan. Ano ang kwentong bayan? Ang kwentong bayan ay mga kwentong nagpasalin-salin dila lamang at tungkol ito sa pamumuhay ng isang partikular na lugar. Tama. Ano ang halimbawa nito? Maaari mo magbigay ng mga halimbawa ng kwentong bayan? Si Daragang Magayon, ang Usa at Mandirigma at ang Lama. Ito ba? Lahat ng nabanggit ay halimbawa ng kwentong bayan. Ngayon, bago tayo dumako, natin mo muna ating layunin sa araw na ito. Pakibasa na, page 4. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang tutukoy ang simula, gitna at wakas ng isang kwento. Napapahalagahan ang tatlong bahagi ng teksto at nakabubuo ng isang kwento na mayroong simula, gitna at wakas. Andiyan na asahan ko na saan magiging maglawaan sa ating talakayan ngayong araw. Base sa inyong ginawa kanina, tungkol saan ang ating talakayan ngayon? May ideya ba kayo? Tungkol po sa teksto, sir? Titingnan natin kung ito ba ay tungkol sa teksto. Ngayon, ang talakayan ay natutukoy ang mga bahagi ng kwento, simula, gitna at wakas. Ang bawat aktor kapalugyan ay isang-sariling elemento. Katulad na lang ng anekdota, tulang pambata at kwentong bayan. Ang mga elemento o bahagi ito ay nakatulong upang mapaganda ang ideya ng handa at mas madaling maluwakan. Naintindihan mo ba? Opo, sir. Ngayon, narito naman sa ating tatlongit. Ang simula ay ang unang bahagi ng isang teksto na kabalog dito ang mga taguhan at taguan. Sa bahagi ito, natutukoy ang kaagad ang pagkakaroon ng impormasyon na makakatulong sa pagmabasa ng maluwakan na ang ideya. Ang kalimbawa nito ay ang basahin mo nga mga bata. Halimbawa, noong unang panahon, may isang matandang babae na may magandang hardin ng mga bulaklak sa tabi ng lawa. Malapit ang matandang babae sa mga mangingisdang naninirahan sa kalapit na baryo. Ngayon naman, kung naman tayo sa bahagi ito, maaaring gulay ang mga salitang matulong sa mababasa upang magaling unawaan ang ideya ng kwento. Dahil ito ang mga sumusunod na salita ng kulang sa simula pa lamang isang araw. Ngayon naman, tumama naman tayo sa gitna. Ang gitna ay dalawang bahagi. Ito ay binubulas sa gitna ng silahan ng kanilang nagkasudulan. Madalas itong nagbibigay buhay sa kwento dahil dinadala nito ang mga mabasa sa tunay na pangyayari ng teksto. Dahil naman ang halimbawa.
Sa bahagi ito, makikita ang sundalin at magiging ang dahilan upang magpatuloy ang mga magsasakay ng binabasa. Karaniwang ginagamit ang salita ay kasunod, pagkatapos walang alunod. Ang pangunahing bahagi naman ng isang kwento ay ang wakas. Ang wakas ay ang huling bahagi. Ito ay binubulang palakasan at katapusan. Dito makikita kung ang mga nadala sa kwento ay nangyayari sa itong buhay. Dito din maaalala kung masaya, malungkot, o nagbibilin ba ang kwento. Ito ang halimaw. Sa bahagi ito, matutugasan ang kinakailangan ng kwento para nitong ginagamit ng salita ay ang sumusunod sa huli, sa wakas, sa pagtatapos. Ngayon, naunawaan mo ba kung ano ang ating pinanakay ngayon? Opo. Ngayon, magkakaroon tayo ng pagkakatuloy. Ngunit bago tayo tumawag sa pagkakatuloy, ano ba ang dapat natin tandaan? Tumulong sa gawain. Huwag maingay at makinig sa ibiyan ng iba. Hahatiin ko ang klase sa dalawang grupo. Ito ang unang pangkat at unang pangkat. Para sa unang pangkat, ang inyong gagawin, isulat ang mga salitang ginagamit sa kwento na tumutukoy sa simula, gitna, at wakas ng kwento. Bibigyan ko kayo ng isang kwento. Para naman sa pangkat dalawa, ganun din, bibigyan ko rin kayo ng kwento at ang inyong gagawin ay basahin ang lupain ng kwento pagkatapos ay tukuyin ang simula, gitna, at wakas ito. Naunawaan ba? Opo. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin ang pangkatatawa. Tapos na ba? Opo. Ngayon, pakinggan natin ang pangkatuna upang ipresenta ang kanilang gawain. Pangkatuna. Magandang hapon sa inyo lahat. Narito po ang ginawa ng pangkalis. Ang aming gawain ay isulat ang mga salitang ginamit sa kwento na tumutukoy sa simula, gitna at wakas ng kwento. Sa simula, isang human, sa gitna, maya-maya, at sa wakas ay sa kwento. Yun lamang sa pangkalis. Ngayon, magaling. Ngayon, bigyan natin na bakbet na ang unang pangat. Alam niyo ba ang bakbet na? Hindi po, sir. Ganito lang ang bakbet na. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bak na bak, bet na bet. Naunawaan ba? Opo. Isa pa nga? 1, 2, 3, 1, 2, 3, bak na bak, bet na bet. Ngayon naman, tumama naman tayo sa individual na gawain. Kumuha ng kape at lapis. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto upang gawin ang katuwan. Ano to? Gamitin sa pag-uusap ng sumusunod na salita na maaari gawin sa simula, gitna, wakas ng kwento. Tapos na ba mga bata? Opo. Ngayon, pakibasan ang inyong papel sa lahat. Ngayon, bakit ka mahalaga malaman natin ang tamang pagtukoy sa simula, gitna, at wakas ng kwento? Yes? Upang hindi tayo malito sa mga pangyayari sa kwento at upang mas madali din natin itong maintindihan. Tumba, upang mas madali natin itong maintindihan. Sumunod ay, bilang isang estudyante, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa tatlong bahagi ng kwento? Bilang estudyante, mapapahalagahan ko ang tatlong bahagi ng teksto sa pamamagitan ng paggamit nito ng tama at maayos. Magaling. Dapat ginagamit natin ang mga bahagi ng teksto ng maayos at isinaaral na ito. Sa pang-araw-araw ng buhay, paano mo na-libre ang tamang pagtukoy ng tamang pagsusunod na pangyayari? Sa pang-araw-araw na buhay, may iugnay ko ito sa pamamagitan ng alamin mo ang mga tamang ideya o pangyayari at sunod-sunurin ito ng maayos upang mas maintindihan ang ideya. Tama, magaling. Ngayon, tungkol saan ang aming pinanakay ngayong araw? Sir, tungkol po ito sa bahagi ng teksto. Ano nga ba ang tatlong bahagi ng teksto?
ang simula, gitna at wakas. Ano ba ang magaling? Ang mahangin ng kwento ay ang simula, gitna, at wakas. Ngayon naman, kung ba kayo ng papel at sagutan ang itong nasa isa. Panuto ba sa akin at piliin ang hilig ng tamang sagot? Bibigyan ko naman kayo ng tapos na ba? Opo.